Tunay na napakadelikado ng panahon ngayon. Sa mga kabataan, ang pakikipagkita sa mga estranghero o mga taong hindi gaanong kilala ay lubos na mapanganib. Minsan, ang pagiging mapusok o mahina na bahagi ng pagiging isang kabataan ay nagdudulot ng kapahamakan tulad ng malagim na kaso natin sa araw na ito. Si Laura Lopez ay ipinanganak noong Setyembre 11, 2001 sa Neuquén, isang probinsya sa Argentina. Siya ay bunsong anak sa pamilya at noong ipinanganak siya, 18 taong gulang na ang kanyang kambal na kapatid na sina Damaris at Melissa at higit 40 taong gulang na ang kanilang mga magulang. Si Laura ay tinuturing na miracle baby at mahal na mahal siya ng lahat mula sa kanyang kapanganakan. Gayunpaman, noong 3 taong gulang pa lang siya, namatay ang kanyang ina dahil sa matagal ng sakit. Ang kanilang ama ay hindi nakayanan ang pagpanaw ng asawa kaya nalugmok siya sa depresyon at nalulong sa pag-iinom ng alak. Ang responsibilidad sa pag-aalaga kay Laura ay napunta sa kanyang nakatatandang kapatid na noong mga panahong yon ay kailangang pagsabayin ang pag-aaral, trabaho at pag-aalaga sa kanilang bunsong kapatid. Lumaki si Laura na masiyahin, palabiro at madaling makisama sa ibang tao. Marami siyang naging kaibigan. Mahilig din siya sa musika at natutong tumugtog ng gitara. Nang siya ay nasa high school, nagsimula siyang magtrabaho ng part-time para makatulong sa pamilya at magkaroon ng sariling pera para sa kanyang mga pangangailangan. Nagbebenta siya ng pagkain sa kalsada at nagsusumikap makaipon para makapag-aral sa kolehiyo. May matayog itong pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, makahanap ng magandang trabaho at magtayo ng sariling pamilya. Ngunit lahat ng ito ay nanatili na lamang pangarap dahil sa maagang pagwawakas ng kanyang buhay. Setyembre 12, 2019, Huwebes, tulad ng dati, umuwi si Laura mula sa eskwelahan at tumulong sa kanyang kapatid na mag-alaga ng mga pamangkin. Nagkwentuhan sila at nagplano para sa weekend. Bandang 9:00 ng gabi, tumawag ang kaibigan ni Laura na si Cecilia at inimbitahan siyang makipagkita. Pumunta si Laura sa bahay ni Cecilia na ilang kanto lamang ang layo. Sa loob ng 2 oras, nag-inuman sila ng alak, nagkwentuhan at nag-post pa ng letrato sa social media. Bandang hating gabi, nagpaalam si Laura at umuwi. Pagdating ng panganay na si Melissa mula sa trabaho, nakita nitong nakauwi na si Laura, kaya natulog na rin ito. Samantala, si Laura ay nanatili pa ring gising. Nag-check pa ng social media at nakipag-chat sa ilan nitong mga kaibigan. Kinabukasan, napansin ni Melissa na hindi sumama si Laura sa almusal. Naisip niyang maagang umalis ang kapatid, pero nang tumawag si Cecilia para tanungin kung ayos lang si Laura, kinabahan si Melissa. Wala raw sa eskwelahan si Laura at hindi rin makontak ang telepono nito. Mula nang umuwi si Laura, wala nang nakakita sa kanya at hindi rin nila makontak ang kanyang telepono. Agad na tinawag ni Melissa ang kanyang kapatid na si Damaris at pumunta sila sa pulisya para i-report ang pagkawala ni Laura. Pero hindi ito sineryoso ng pulis dahil mukhang kusang umalis ang dalaga. Ayon sa kanila, walang palatandaan na nasa panganib ito. Nagsimula lang ang paghahanap kinabukasan, pero hindi na naghintay ang mga kapatid ni Laura at nagsagawa ng sarili nilang paghahanap. Tinawagan nila ang mga kaibigan ni Laura at nag-post ng impormasyon sa social media para humingi ng tulong sa paghahanap sa kanya. Noong mga panahong yun, kumalat na sa buong lungsod ang balita tungkol sa nawawalang dalaga. Umasa ang mga kaanak ni Laura na siya ay matagpuan ng buhay at ligtas. Ngunit tuluyang naglaho ang pag-asang ito noong Setyembre 15 nang may 2 mangingisda sa Laimi River ang nakatagpo ng isang bagay na nagdulot ng pagkahilakbot sa kanila. Nang hilahin kasi ng mga ito ang kanilang lambat na gamit sa pangingisda, isang binti ng tao ang tumambad sa kanilang harapan. Ilang talampakan mula roon, may ilan pang bahagi ang natagpo ang palutang-lutang sa breakwater. Agad na inireport ng mga mangingisda ang kanilang nakakatakot na nadiskubre sa pulisya. Nang dumating ang mga pulis, 8 piraso ang nakuha nila mula sa tubig. Napag-alamang babae ang nagmamay-ari ng natagpo ang labi pero mahirap makilala dahil matagal na itong nakabatad sa tubig. Samantala, ilang metro lamang ang layo mula sa lugar kung saan natagpuan ng labi ay nakita sa ilalim ng tubig ang isang mahabang patalim na posibleng ginamit ng salarin. Sa kasamaang palad, dahil nababad ito at dahil na rin sa current ng tubig ay nabura na ang mga bakas na maaaring magamit upang matukoy ang gumawa ng karumal-dumal na pangyayari. 1 milya pa ang layo mula sa lugar ay natagpuan ang punit na damit na pambabae, isang salawal
pares ng sapatos at isang maliit na bag. Inisip agad ng pulisya na posibleng si Laura ang may-ari ng mga bagay na ito, ang dalagang nawawala sa loob ng 3 araw at hinahanap ng buong lungsod. Ang hinalang ito ay nakumpirma matapos kilalanin ng mga kaanak ni Laura ang mga natagpuang gamit. Ang isinagawang otopsiya ay nagpapakita ng kalunos-lunos na sinapit ng dalaga. Bukod dito, nakita rin ang mga palatandaan na ginawan ito ng kahalayan bago tuluyang kitilin. Ipinagtanggol niya ang sarili ngunit dahil mas malakas ang salarin ay nagupo siya nito at napaslang sa huli. Sa unang bahagi ng investigasyon, kinapanayam ng pulisya ang pamilya, mga kaibigan at kaklase ni Laura, pero wala ni isa sa kanila ang naging kahina-hinala. Nagbago ang takbo ng investigasyon nang makuha ng pulisya ang ilang mahalagang impormasyon mula sa cellphone ni Laura. Lumabas na bandang 3:00 ng umaga, nasa bahay si Laura nang makatanggap siya ng mga mensahe mula sa isang lalaki na nag-alok na makipagkita. Ang suspect ay si Alfredo Emilio Escobar, 28 taong gulang na nakatira malapit sa bahay ni Laura. Kilala ni Laura si Escobar at magkasama sila sa isang eskwelahan, pero hindi sila madalas mag-usap dahil sa malaking agwat sa edad at magkaibang interes. Bagaman, marami silang acquaintances o mga common friends at minsan ay nagkikita-kita. Si Escobar ay nagtatrabaho bilang mekaniko. May matangkad at malakas na pangangatawan. Kilala rin siya sa lugar na mahilig sa mga party na may involvement ng alak at ipinagbabawal na gamot. Naghahanda siya ng mga party sa bahay nila kapag wala ang kanyang mga magulang dahil bumibisita ang mga ito sa kanilang kamag-anakan. May reputasyon si Alfredo na mainitin ang ulo at madalas magdulot ng away, lalo na kapag lasing o nakagamit ng bawal na gamot. May mga pagkakataon ding nagiging agresibo ito at mapanganib para sa iba. Hindi malinaw kung bakit bigla siyang nagdesisyong i-text si Laura. Ayon sa malapit na kaibigan ni Laura, hindi niya nabanggit si Escobar sa kanilang mga usapan. Pero noong gabi ng Biyernes, bandang 3:15 ng umaga, habang online si Laura, nagpadala si Alfredo ng mensahe. Tinanong kung bakit gising pa si Laura ng 10 oras ng gabi. Nagpalitan sila ng mensahe at pagkaraan ng 10 minuto, tumawag si Alfredo. 2 pang tawag mula sa cellphone ni Alfredo ang natanggap ni Laura ng mga oras na yun. Pagkalipas ng mga 15 minuto, nasa bahay na ni Laura si Alfredo at pagkatapos ay umalis silang magkasama papunta sa bahay ni Alfredo. Malamang, nahikayat ni Alfredo si Laura na sumama sa kanya gamit ang kotse nito. Bandang 6:00 ng umaga, nakapatay na ang cellphone ni Laura at ang huling signal nito ay natunton sa bahay ni Escobar. Malinaw na sumama ng kusa si Laura sa salarin base sa ayos ng kanyang kwarto at ang katotohanan na dinala niya ang kanyang bag na may lamang pabango at makeup. Malamang, inisip ni Laura na ito ay isang uri ng adventure at inaasahang makakauwi siya ng hindi napapansin. Kinumpirma ng mga footage mula sa security camera ang mga hinala ng mga investigador. Kitang-kita sa camera ang pickup truck ni Alfredo na nagtungo sa bahay ni Laura at isinakay ito. Sa iba pang recording, makikitang binagtas niya ang tulay papuntang Lime River. Pagkatawid ng tulay, lumiko siya sa isang lugar na walang mga kamera. Malaki ang posibilidad na doon niya itinapon ang mga parte ng katawan ni Laura na natagpuan kinabukasan. Dati nang naaresto si Alfredo ng pulisya sa mga kaso tulad ng pakikipagbasag ulo at paggamit ng bawal na gamot. May isang pagkakataon na habang nasa ilalim ng impluwensya ng bawal na gamot, lumampas siya sa speed limit at bumangga sa isang police car. Pagkatapos ng aksidente, sinubukan ni Alfredo tumakas mula sa lugar ng insidente at nang matagpuan siya ng mga pulis, nanlaban pa ito kaya dinala siya sa presinto. Nahaharap sana si Alfredo sa pagkakakulong, ngunit sa hindi malamang dahilan, nakalusot ito sa maliit na multa. Ang iba pang mga kaso ni Escobar ay nalusutan niya sa pamamagitan lamang ng maliliit na mga multa. Malinaw na may mga criminal record si Alfredo, pero tila swerte siya o mayroong makapangyarihang tao na tumutulong sa kanya. Dahil dito, naniwala si Alfredo na hindi siya kailanman mapaparusahan, kaya't lalo pang lumakas ang loob nito sa paglabag ng batas. Noong Setyembre 17, isang unit ng pulisya ang pumunta sa bahay ni Escobar. Sakto ang dating ng mga pulis at inabutan nila si Alfredo at ang kanyang mga magulang na nag-e-empake ng gamit sa pickup truck. Ayon sa investigasyon, balak ng pamilya na umalis ng lungsod ng ilang araw sa pakiusap ni Alfredo. Marahil ay umabot na sa kanya ang balita tungkol sa natagpo ang labi ni Laura sa ilog. Sa pagkakataong ito, hindi na nanlaban si Alfredo, pero nagkunwari siyang hindi alam kung ano ang nangyayari at kung bakit siya inaakusahan. Gayunpaman, halata na ito ay kinakabahan at agad na humingi ng abogado. Sa mediko legal,
Nakita ang mga palatandaan sa katawan ni Alfredo na maaaring magpatunay ng kanyang pagkakasangkot sa krimen, tulad ng mga sariwang galos at gasgas nito sa katawan. Ang mga kamao sa kanyang kanang kamay ay maga, senyales na mayroon itong sinuntok na kung ano o kung sino. Kinumpirma ng DNA test na ang mga likido sa loob ng katawan ni Laura ay mula kay Alfredo. Patunay na siya ang may sala. May nakuha ring bahagi ng balat ni Alfredo sa ilalim ng mga kuko ni Laura. Matapos nito, opisyal nang isinampa kay Escobar ang kaso ng pagpatay at paggagahasa. Sa paghalughog ng kwarto ni Alfredo, natagpuan ng mga pulis ang maraming bakas ng pulang likido, pati na ang fingerprint ng biktima at ang kanyang contact lens. Pero ang pinaka nakakatakot na natagpuan ay ang mga outbuilding sa likod ng bahay. Nakita roon ang maraming bakas ng mga nanuyong dugo na nagpapahiwatig na marahil doon ginawa ni Alfredo ang pagpipira-piraso. Natuklasan din na binura niya ang lahat ng log ng tawag at mensahe mula sa kanyang cellphone para maitago na nagkausap sila ni Laura, ngunit na-retrieve din naman ito ng mga investigador. Ayon sa backtracking ng mga pulisya, ilang araw bago mangyari ang trahedya, nakita ni Alfredo ang profile ni Laura sa social media at nilike niya ang ilan sa kanyang mga post. Noong Biyernes ng gabi, nang makita niyang online si Laura, nag-text siya at tinawagan si Laura. Nag-alok na magkita at mag-joyride. Nagdalawang isip si Laura pero mapilit si Alfredo at tinawagan pa siya ng 2 beses hanggang makumbinsi nito ang dalaga. Nang makarating sila sa bahay ni Alfredo, sinimulan niyang hawakan si Laura sa masiselang bahagi. Nang tumanggi si Laura, nagalit si Alfredo. Sinaktan siya at sa pilitang ginawa ang maselang bagay. Sinubukan ni Laura na makawala, umiiyak at nagbanta na ire-report siya sa pulis. Hindi ito matanggap ng kriminal kaya't inatake nito si Laura at pinuruhan ang kanyang sentido upang hindi na ito makapagpumiglas. Doon na siya nagsimulang mag-isip kung ano ang susunod niyang gagawin. Hinila niya ang walang malay na katawan ni Laura patungo sa bodega. Nang mapansin niyang hindi na humihinga si Laura, nagdesisyon siyang itago ang labi sa marahas na paraan. Gumamit siya ng malaking patali mula sa kanyang workshop bilang isang mekaniko. Bagamat walang alam sa anatomy ng katawan ng tao ay ginamit nito ang buong lakas upang maisagawa ang bagay na yun. Kinabukasan, isinakay ni Alfredo ang mga labi sa kanyang pickup truck, pumunta sa ilog at itinapon ang mga ito sa tubig, umaasang hindi siya mapapansin. Itinapon din niya roon ang mga damit ng biktima at ang ginamit na kutsilyo. Pagkatapos, nilinis niya ang kanyang kwarto pero hindi na niya pinaghirapan linisin ang bodega. Nilagyan lang niya ng buhangin ang sahig. Sa loob ng ilang araw, normal ang kilos ni Alfredo. Pero nang narinig nito ang balita ukol sa natagpuan sa ilog, napagpasyahan niyang tumakas kasama ang kanyang mga magulang na walang kaalam-alam sa ginawa ng kanilang anak. Ang abogado ni Escobar ay una nang humiling na huwag agad maghain ng kaso laban sa kliyente hanggat hindi napapatunayan ang mga ebidensya at hindi lumalabas ang resulta ng DNA tests. Pero nang makumpleto ang mga ebidensya at wala nang pagdududa na si Alfredo nga ang gumawa ng krimen, nagbago ang taktika ng abogado. Sinubukan nilang sisihin ang biktima. Sinasabing kusa itong pumunta sa bahay ni Alfredo, sumang-ayon sa pakikipagniig at pagkatapos ay tinakot si Alfredo na ire-report siya sa pulis. Ang depensa ay hindi naging epektibo at hindi rin nagtagumpay ang pagpapanggap ni Alfredo na may sakit sa pag-iisip. Lahat ng ebidensya at kilos ng akusado ay nagpapakita na alam niya ang ginagawa niya at sinubukan niyang itago ang mga bakas ng krimen. Nagsalita rin ang dating kasintahan ni Alfredo sa korte at ibinunyag ang pagkahilig niya sa bawal na gamot at pagiging bayolente. Ayon sa kanya, noong sila ay magkarelasyon, paulit-ulit siyang sinasaktan ni Alfredo at ninanakawan ng pera na ginagamit nito sa pagbili ng bawal na gamot. Si Escobar ay napatunayang guilty sa lahat ng kasong isinampa laban sa kanya at hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parole. Hindi niya inamin ang kanyang kasalanan, hindi nagsisi sa kanyang ginawa at hindi humingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Naway maging aral ang nangyaring ito kay Laura na mas lalo pa nating paigtingin ang ating pag-iingat, lalo na sa mga kababaihan sa ating mga kapamilya. Huwag nating ibigay ang buong tiwala sa mga taong hindi natin lubusang kilala dahil iisa lang ang ating buhay. At hindi na ito muling maibabalik kung ito ang kinuha mula sa atin. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at
At kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.